Pinapayagan pa rin para sa unang buwan ng taon ang pagbiyahe ng mga PUV na hindi nakahabol sa pagpapakonsolidate habang isinasapinal ang datos ng mga sumali sa kooperatiba. Ito ang sinabi ni Office of Transportation Cooperatives Chairman Andy Ortega. Ayon sa opisyal, ang detalye tungkol sa pinal na bilang ng mga nagpakonsolidate ay iaanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Hindi nag-consolidate, papayagan sila na bumiyahe for the month of January kasi nga magkakaroon pa ng final count kasi ang daming humabol So, ipa-finalize to ng buong region hanggang NCR and then siguro after a few days may final information na at ilalabas na. Pero habang wala yon, so biyahe lang muna yung mga kaibigan natin mga drivers with their operators. Samantala, binigyang diin ni Ortega na wala ng extension pa para sa deadline ng consolidation na itinakda noong December 31. Pagbabahagi pa ng opisyal, wala rin daw itong magawa kahit may ilang mga operator na humahabol magpa-consolidate. Pero paliwanag ni Ortega, ang tinutukoy na deadline ng consolidation ay para lamang sa mga operator. Anya, pwede raw lumipat ang mga tsuper sa bagong may-ari ng prangkisa sakaling mabigong magpa-consolidate ang dating operator nito. Yung mga driver po, kunyari yung operator po, meron siyang isa, dalawa, o tatlong driver po, pag hindi nag-consolidate po yung operator na yon, yung driver ay pwede pong lilipat doon sa magiging bago ng may-ari ng prangkisa, which in this case po ay mapupunta na eventually sa mga kooperatiba po o mga korporasyon. Samantala, ayon naman sa grupong Piston, malabo pa raw sa ngayon kung anong ruta ang kulang sa consolidated PUVs na siyang isa sa mga itinakdang kondisyon para makabiyahe ang mga hindi nakahabol sa deadline ng consolidation. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.